Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Habang papalapit sina Wu Chen at Tongxin sa grupo, sinabi ni Ginoong Tong, "Mga kapatid sa pamilya Tong, ngayon ay maging saksi tayong lahat. Ang ating pamilya ay nananatiling ang pamilyang gumaganti sa bawat kasalanan at humihingi ng hustisya sa bawat kasawiang palad. Batang kapatid, salamat. Pagkatapos kong ayusin ang ilang bagay, personal kitang pasasalamatan. Dalhin ang kutsilyo. Sumunod kayo sa akin sa silid ni Ama." Baekwan. Isang utusan ang naglabas ng kutsilyo at tumango, ingen. Habang hinihila ni Ginoong Tong si number 69, nagtanong si Tongxin, "Dad, kailangan ba talaga nating dalhin ang pumatay sa silid ni Lolo at hiwain siya ng 1,000 beses sa harap ng larawan niya? Kailangan ba talaga nating tapusin ang tinatawag niyong ritual ng dugo sa dugo? Hindi mo ba igaganti ang dugo ng pamilya Tong? Gusto ko talagang maghiganti para kay Kuya. Simula nang siya'y mamatay, naging pinakamahalagang bagay sa akin ang paghihiganti. Iniisip ko ito bawat sandali. Pero Dad, sa tingin ko, mali ang paraan mo." Matapos kong makasalamuha ang mga propagandista, napagtanto kong napakahina na ng pamilya natin. Ginamit na natin lahat ng lakas natin pero hindi man lang tayo nakakuha ng bakas tungkol sa kanila. Kung hindi dahil kay Ginoong Wu, imposibleng mahuli sila. Ngayon, madali nang patayin si number 69. Pero kung maghahatid ito ng galit ng mga propagandista sa atin, kapahamakan ang aabutin natin. Sabi ni Ginoong Tong, noong hindi natin mahuli ang pumatay, pinagtawanan tayo ng mga tagalabas bilang inutil na pamilya Tong. Pero ngayong nahuli na natin, kung hindi tayo maghihiganti, hindi ba't tatawagin tayong mga duwag? Tignan mo ang mga tiyo mong ito, tingnan mo kung paano binabastos ang pamilya natin nitong mga nakaraang taon. Sabi ni Tongxin, "Ako Sumingit si Wu Chen, "Ginoong Tong, naniniwala akong may katuwiran ang mga sinasabi ni Binibining Tong." Sabi ni Ginoong Tong, "Anong alam mo sa usapin ng pamilya Tong? Bilang tagalabas, mas mabuting manahimik ka." Sagot ni Wu Chen, "Kahit ako ay tagalabas, kabisado ko ang kasaysayan ng pamilya nyo. 100 taon na ang nakalipas, noong nagpalit ng dinastya ang malaking bansa sa Hilaga, isang anak ng duke ang tumakas papuntang Hilagang Silangan ng China at nabuhay bilang mga awit. Sa kabutihang palad, napansin siya ng isang mayamang lokal at nagpakasal sila at namuhay ng masaya. Paglipas ng panahon, bumagsak ang pamilya mula sa mataas na lipunan tungo sa karaniwang tao at lumipat mula Hilagang Silangan patungong gitna ng kapatagan. Dahil sa mga pagkakataong pabor sa kanila, muling umangat ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng pagmimina ng karbon. May nasabi ba akong mali tungkol sa kasaysayan ng pamilya Tong?" Sabi ni Ginoong Tong, "Wala ni isa." Naisip ni Tongxin, alam ni Ginoong Wu pati na ang pinakasulok ng kasaysayan ng pamilya namin. Nagpatuloy si Wu Chen, noong dekada 90, sinubukan ng pamilya Tong na pumasok sa industriya ng pelikula at palawakin ang negosyo sa mga restoran sa buong bansa. Pero nakabangga nila ang pamilya Manang Yuezhou at matapos ang mga dekada ng tunggalian, naging mortal silang magkaaway. Pagkalipas ng tagumpay sa industriya ng karbon, bumagsak ang pamilya Tong nitong nakaraang 10 taon at patuloy na inaapi ng pamilya Ma ang mga high-end restaurant ng pamilya, na dati ka-partner ng malalaking kumpanya gaya ng Dalong Energy Group, ay hindi nabayaran sa mga serbisyo, kaya nagkaproblema sa daloy ng pera. Ilang tiyo ng pamilya ang nagsugo ng kanilang mga anak para maningil, pero binugbog lang sila ng mga goons, naging baldado at nawalan ng lakas ng loob para suportahan ang pamilya. Mula noon, napunta sa balikat ni Tong Yan, ang huling pag-asa ng pamilya, ang responsibilidad na buhayin muli ang pangalan ng pamilya Tong. Ngunit dahil sa talino ni Tong Yan, naging tinik siya sa lalamunan ng pamilya Mai. Sumigaw si Ginoong Tong, "Tama na." Nagpatuloy si Wu Chen, pagkatapos patayin si Tong Yan, naglahong parang bula ang pag-asa ng pamilya at ang matandang pinuno ng pamilya Tong ay namatay sa tindi ng galit at pagdurugo. Sumigaw si Ginoong Tong, "Sabi kong tumigil ka." Sabi ni Wu Chen, ang pagpatay kay number 69 ay maaaring magbigay ng panandaliang ginhawa, pero gaya ng sinabi ni Binibining Tong, mailalagay nito ang buong pamilya sa panganib. Ginoong Tong, kapag may nangyari kay Binibining Tong, tuluyan nang mawawala ang kinabukasan ng pamilya niyo. Sabi ni Ginoong Tong, bagamat totoo ang mga sinabi mo, kung hindi namin igaganti si Yan mananatiling hindi matahimik ang matanda sa kanyang libingan. Sabi ni Wu Chen, may mungkahi ako, Ginoong Tong. Pakinggan niyo muna kung maaari ba ito.
Ipaubaya si number 69 sa pulisya ng lungsod C, ibigay sa mga opisyal ang karangalan ng pagkakahuli, at gamitin ang pagkakataong ito para palakasin ang koneksyon. Kapag nakita ito ng mga may utang sa inyo, magdadalawang isip na silang mang-api pa muli sa pamilya Tong. Naisip ni Ginoong Tong, yes sir. Gamitin si number 69 sa ganitong paraan, napakaraming pwedeng mangyari. Pagkatapos ay sinabi niya kay Tong Sin, ganun na lang ang gawin natin. Sin, mahusay ang kaibigan mong ito. Sabi ni Wu Chen, huwag kayong mag-alala, Ginoong Tong. Hanggat gusto ni Binibining Tong, patuloy ko siyang tutulungan. Sabi ni Ginoong Tong, naku, batang kapatid, muntik ko nang makalimutang pasalamatan ka kanina, samantala, sa ibang lugar. Sabi ni Lolo Ding, Ruilong, labis akong nabigo sa iyo. Kailangan mo pa ng tulong mula sa manugang ng pamilya Li. Binabastos mo ang pangalan ng pamilya Ding. Pagkatapos ay inihagis niya ang tasa kay Ding Ruilong. Sabi ni Ruilong, Lolo, si Wu Chen ang lumapit at nakiusap sa akin. Sabi ni Lolo Ding, ayoko ng mga palusot mo. Kahit pa mapangasawa ng batang babae ng pamilya Li ang apo ko, hindi iyon nagbibigay ng karapatang makialam sa usapin ng pamilya Ding, lalo pat hindi pa siya kasal. Ile! Wu Chen, ngayong masyado ka ng mayabang, huwag mo akong sisihin kapag tinuruan kita ng leksyon. Gabing iyon. Tinitigan ni Wu Chen ang mga katulong at mga kaakit-akit na babae sa harap niya. Sabi ni Ginoong Tong, batang kapatid, dahil ayaw mong tumanggap ng anuman, hindi ko pwedeng hayaang umalis ka ng walang kahit kaunting aliw. Sana lang alis kang masaya. Mahinang bulong ni Wu Chen, pero ang kasiyahan ay hindi nangangahulugang kailangan mong magpadala ng batang amo, hindi ba? Sa huli, ako ang kasintahan ni Li Ruobing, at normal pa rin naman ang hilig ko. Sinabi ni Ginoong Tong sa mga katulong, hindi ba ninyo ako narinig? Maaari na kayong umalis. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga babae, huwag lang kayong tumayo dyan, alagaan nyo ng mabuti ang ating panauhing pandangal. Lumapit ang mga babae kay Wu Chen at malanding nagsalita, panauhing mahal, ano ang gusto mong laruin? Inilapit pa ng isa ang dibdib niya sa mukha ni Wu Chen at nagsabing, naranasan mo na ba ang 9 na antas ng yelo at apoy? Kuya, gusto mo bang simulan sa ganun? Nag-umbol ang mga babae sa kalandian, ilanen. Pinagharutan nila si Wu Chen gamit ang kanilang malalaki at likas na dibdib. Sabi ni Wu Chen sa sarili, kung tama ang hinala ko, mangyayari na ito anumang sandali. May boses mula sa labas na nagsabi, hoy. Kapag ang pamilya Tong ay lumalabas para magliwaliw, dapat ay tahimik lang, hindi pa star. May isa pang boses na nagdagdag, tama. Puno ng mga batang amo at dalagang mayayabang, para tuloy kaming napapahiya. Tumayo si Wu Chen at nagsabi, mga binibini, maglalaro tayo mamaya. Asikasuhin ko muna ito. Lumabas si Wu Chen at nakita ang isang lalaking sumisigaw, sinong nagsabi sa inyong maging arogante? Sinipa ni Wu Chen ang mukha ng lalaki mula sa likod. Naisip niya, sobra nang inaapi ang pamilya Tong ng pamilya Ma. Panahon na para tulungan ang pamilya Tong na bumangon muli. Kailangang buhayin natin ang pamilya Tong at putulin ang koneksyon ng pamilya Ma sa pamilya Ding. Sabi ni Wu Chen, kahit sinaktan kita, hindi yon libre. Babayaran kita. Tara na. Dalhin mo ako sa amo mo. Sa kanya ako makikipag-ayos. Nanginig sa takot ang iba. Naisip ni Ginoong Tong, ano ba talaga ang binabalak ni Wu Chen? Ano ang nasa isip niya? Makaraan ng kalahating oras, Donglai Mining Machinery Company, Daddy, sabi ng isang lalaki, Kuya Kuwai, buksan mo ang pinto. May gustong makipagkita sa amo. Binuksan ni Kuya Kuwai ang bintana at sinabi, hindi niyo ba alam ang patakaran? Anong oras na ba? May lakas kayo ng loob gambalain ng amo. Kahit bumagsak pa ang langit, bukas na yon asikasuhin. Sabi ni Wu Chen, pasensya na, nagmamadali ako. Sagot ni Kuya Kuwai, hindi ka ba marunong umintindi ng salita ng tao? Naisip ng isang binatilyo, tapos na tayo. Nagalit na si Kuya Kuwai. Naisip ng kasama niya, si Kuya Kuwai ang sandaking ng lungsod C, kampiyon sa mixed martial arts. Kapag hindi bumaba ang galit niya, damay tayong lahat ni. Sabi ni Wu Chen, may mga taong tinuturuan, pero talagang hindi natututo. Sinugod ni Kuya Kuwai si Wu Chen at sumigaw, karansan ang magtuturo sa'yo. Ha! Madaling iniwasan ni Wu Chen ang suntok at tinamaan ng uppercut ang baba ni Kuya Kuwai. Agad itong nawalan ng malay. Nagulat ang lahat. Isang lalaki ang naisip, si Kuya Kuwai, ang kinatatakutang tao, nabagsak agad-agad-agad. Sabi ng lalaking may dilaw na buhok, muntik na akong mamatay.
Lumingon si Wu Chen at nagsabi, ngayon, maaari ko na bang makausap ang amo nyo? Ilang sandali pa sa loob. Tahimik na nakaupo ang dalawang magagandang babae. Ang chairman ng Donglai Mining Machinery Company, Dede, si Wang Donglai, ay nakatitig at nadudura habang sinasabi, glog ang tubig sa footbath ng dalawang diyosang ito ay sobrang tamis at mabango napakasarap. Dumating si Wu Chen at kumuha ng litrato, mga chismis tungkol kay Wang Donglai, isang maaasahang tauhan ng pamilya Ma mula Guangdong at ang kakaiba niyang fetis. Totoo pala. Lumingon si Wang Donglai at sumigaw, sino yan? Sinisira ang kasiyahan ko. Xiao Kuai, hindi ka pa ba papasok? Gusto mo pa ba ng sweldo mo? Sabi ni Wu Chen, mga binibini, maaari ba kayong lumipat muna sa kabilang silid? May personal akong pag-uusapan kay Ginoong Wang. Wang Donglai, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Gusto kong umalis ka sa lungsod at sana ay malayo-layo. Nagsindi ng sigarilyo si Wang Donglai at nagsabi, ang maliit kong libangan ay hindi labag sa batas. At lehitimo naman ang negosyo ko. Gusto mo akong paalisin? Sino ka ba, kapatid? Umupo si Wu Chen at nagsabi, alam ko ang lahat ng maruruming aktibidad mo, pambubugbog, pandarambong. Ikaw ang isinugo ng pamilya Ma sa lungsod para guluhin ang pamilya Tong. Sabi ni Wang Donglai, alam na ng lahat yan. Pero sa tingin mo sapat na ba yan para mapaalis mo ako? Huwag mo akong patawanin. Sabi ni Wu Chen, hindi ko naman sinabing iyon lang ang hawak ko. Heto, tingnan mo. Naalala mo pa ba kung bakit mo itinayo ang opisina mo rito? Kailangan ko pa ba ipaalala? Pawis na pawis si Wang Donglai at nanginig habang sinasabi, ikaw di. Sabi ni Wu Chen, noong pinipilit mong pahinain ang pamilya Tong, may balak ka na pala sa kumpanyang ito. Nang tanggihan ang alok mong pagbili, pinatay mo ang isang pamilya ng 10 at ibinaon ang mga buto nila rito. Itinayo mo ang punong tanggapan ng kumpanya mo sa ibabaw para walang makadiskubre ng bangkay. Naisip ni Wang Donglai, sino ba talaga ang lalaking ito? Paano niya nalaman lahat ng ito? Basang-basa siya sa pawis. Sabi ni Wu Chen, noong una, sinuportahan ka ng pamilya Ma sa alitan nyo ng pamilya Tong. Pero kapag lumabas ang balita tungkol sa massacre na yon, walang makapagtatanggol sa'yo. Sabi ni Wang Donglai, puro ka na lang pamilya Tong. Nandito ka ba para tumulong sa kanila? Kahit umalis ako sa lungsod hindi rin naman masusolusyonan ang problema nila. Kasi Sabi ni Wu Chen, kasi andyan pa rin ang executive ng Dalong Energy Group. Siya talaga ang tunay na sandata ng pamilya Ma. Alam kong pinipilit niyang patahimikin ang pamilya Tong, pero nagpatuloy si Wu Chen, kapag nakaalis ka na, siya ang isusunod ko. Sabi ni Wang Donglai, sige na gets ko na. Aalis na ako Ilang sandali ang lumipas, sa labas na isip ni Wu Chen, ngayon, panahon na para asikasuhin ang susunod na usapin. Sinabi niya sa telepono, hoy miss, pakitingnan ang impormasyon na pinadala ko sa'yo. Sabi ni Huang, naku, sumama lang ako dahil sabi mo mag-enjoy tayo. Ngayon binibigyan mo ako ng trabaho. Ganito ba ang kasayahan para sa'yo? Sabi ni Wu Chen, kasi siya naman. Kapag tama ang hinala ko, sobrang pasabog nito. Nagkunwaring mabilis mag-type si Huang at sabi, naku wow, kukuha na ako ng popcorn. Ganito pala kabangis ang lungsod O siya, na-decode ko na ang address na gusto mo. Ipapadala ko na. Sa ibang tagpo, lungsod Ospital ng Isipang Phoenix Mountain, isang lalaki ang nagsabi, kapatid Lee, malaki ang bayad ko ngayon, huwag mo naman akong palayasin agad gaya ng dati. Sumagot si kapatid Lee, noong nakaraan gusto mong hubarin ang pantalon mo, tandaan mo yon. Sumunod ka lang sa patakaran at hindi kita papaalisin agad. Dati siyang babae ng isang bigating opisyal. Kung hindi lang siya nabaliw, sa tingin mo ba magkakaroon tayo ng pagkakataon sa ganitong babae? Kahit sa kabilang buhay, imposibleng mahawakan natin ang isang kagaya niya. Kung hindi dahil sa kabutihang loob mo, kapatid Lee, hindi ko man lang ito mapapanaginipan. Binuksan ni kapatid Lee ang pinto at sinabi, tandaan mo, pwede mong hawakan, pwede mo pang angguluhin ang mukha niya, ako na ang bahala roon. Pero kung may balak kang sobra pa roon, bawal na bawal. Habang natutulog ng mahimbing si Jiang Lin, namula ang matanda at nagsabi, aking natutulog na prinsesa, narito na ang iyong asawa. Lumapit siya at inamoy ang maputi at malambot niyang dibdib. Sabi niya, ay ganda ang bango mo talaga. Itong balat mo na parang gatas. Gusto ko ito, sobra ko itong gusto. May bayad akong 15 minuto.
Gusto kong gawin ito ng 2 beses. Biglang hinila ni Wu Chen si kapatid Li palabas at pumasok sa silid. Sinabi niya sa matanda, "Di ay, kawawa ka naman." Nanginig ang matanda, "Sino ka?" Kapatid Li." Sinapok ni Wu Chen ang matanda sa batok at sinabi, "Kalma lang." Naisip ni Wu Chen, ito si Jiang Lin, ang dating kasintahan ng chairman ng dalong group na si Liao Guguang. Hay! Sumunod sa maling lalaki kaya lubos na nasira ang buhay niya. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.